So, magandang umaga po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. So, nagagalak po ako na nakita ko po kayong muli. So, halos isang taon din po na nung nawala o nung umalis po o nung nalipat po ako sa ibang church po. Kaya ngayon po, dahil po sa biyaya ng Diyos, so ako po ngayon ay naririto po. So bago po tayo magsimula, so manalangin po muna tayo sa Panginoon. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami Panginoon sa iyong dakilang biyaya na ibinigay niyo po sa amin, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin po. Kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan mula po sa aming karumihan. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong biyayang na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, magpapasalamat din po kami sa iyong paggabay po sa aming pamumuhay Kristiyano. Kaya Panginoon, sa mga brothers and sisters po na papunta pa lamang po, Panginoon, ingatan niyo po sila. At sa mga hindi po nakadalo ngayon, sa anumang kadahilanan po, Panginoon, tulungan niyo po sila na makapanumbalik sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Sa mga nahihirapan po sa kanilang buhay Kristiyano, tulungan niyo po sila na malampasan po nila iyon at gabayan niyo po sila, Panginoon, na muli makabalik sa gawain pong ito, Panginoon. So lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po, magbabahagi po ako sa inyo ng mensahe. Yung pamagat po ay Assurance of Salvation and Christian Life. So para po sa unang talata, buksan po natin sa Juan chapter 17, verse 3. Sa Juan chapter 17, verse 3. Maaari po ba natin sabay-sabay pong basahin? Kung nahanap niyo na po. 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So ang verse pong ito po ay yung salita ng Diyos. So tungkol po sa buhay na walang hanggan. So ang buhay na walang hanggan ay ang makilala. Kaya kung alam po ninyo ng eksakto ang tungkol po sa isang bagay, mapapaniwalaan po ninyo na tama po ang isang bagay. Kaya kung maniniwala po kayo na ang Biblia ay tama, matatanggap po ninyo ang kaligtasan at yung pangakong buhay na walang hanggan. So, kaya yung pangakong buhay na walang hanggan ng Diyos. Kaya ang buhay na walang hanggan po ay ang makilala lamang ang tunay na Diyos at si Jesucristo na sinugo ng Diyos. Kaya napakarami pong mga bulaang Diyos dito po sa mundo. Kaya mayroon po tayong daan ng kapahamakan na tinatawag po na maluwag na pintuan. So, nais po na pumunta ng marami dito sa maluwag na pintuan. So naniniwala sila sa mga bulaang Diyos. Kaya paano po natin makikilala ang Diyos? So sinasabi po ng Biblia na ang Biblia po ay salita ng Diyos. Kaya ang pananampalataya po ay paniwalaan po ang salita ng Diyos na nahayag po sa Biblia. Naunawaan niyo po? So kailangan po ninyong ituong mabuti ang ating pansin sa Biblia lamang. Kasi po dito po nagagaling yung ating pananampalataya. So ito po ang pinakapunto po ay upang magkaroon po tayo ng tamang pananampalataya. So tingnan po natin sa mga awit 119. Mga awit 113 verse 105. So maaari po ba natin basahin po ng sabay-sabay? 3, 2, 1. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. So, mahalaga po na tiyakin po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So, gumugugol po tayo ng maraming oras upang pag-aralan po ang Biblia. So, sa tuwing nagkikita-kita po tayo, di ba, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kaya, nakaugalian na din po ito ng mga sinaunang simbahan. Nung pinakauna pa,
naandito po sa Biblia. Gayun din po tayo, nagsasama-sama din po tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya kung babasahin po ninyo yung Biblia, hanggang sa mga gawa, malalaman po ninyo na ang mga apostol po ay gumugol po ng maraming oras sa pangangaral ng salita ng Diyos. So nagpatutuo po sila kay Jesucristo sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng Biblia. So binigyan po tayo ng Diyos ng Biblia ng karunungan upang matukoy po natin ang maraming mga kabulaanan, yung mga kasinungalingan po. Kaya ang paraan po upang tama ang paniniwala ay paniwalaan po natin ang Diyos na nahayag po sa pamamagitan ng Biblia. Kaya ang simula po ng pananampalataya ay yung paniwalaan po o maniwala sa tama sapagkat napakarami po mga kasinungalingan po dito po sa mundo. Kaya tingnan po natin sa Ikalawang Korinto chapter 11. Ikalawang Korinto chapter 11. Verse 4 po. So maaari niyo po bang basahin po ng sabay-sabay? 3, 2, 1. Sapagkat kung may bumatiin na naaral ulit ang kanya ang pinaaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi mo nagkakaroon, o ibang ngayon hindi mo tinanggap, kayo ay kagad na nakakasama. So ito pong talata po, ito pong verse na ito, babala po ito para sa atin. So magkakaroon po ng ibang Jesus, ibang helyo at ibang espiritu. So ibig sabihin po, kailangan po natin itong isaalang-alang ng mabuti na may pagsusumikap. Dahil po sa maling aspeto po ng Kristyanismo. So binalaan po tayo na si Satanas po ay magbabalat kayong mga Kristiyano. So, pinatunayan po ito ng kasaysayan po ng mga Kristyanismo. So, may mga martir po sa kasaysayan po ng Kristyanismo. Kaya, kilala po ninyo, o kilala niyo po ba kung sino po pumatay sa kanila, sa mga Kristiyano? So, pinatay po ng kapwa mga Kristiyano yung halos 6 million na mga martir. So, kumilos po si Satanas sa pamamagitan po ng isang Kristiyano. Kaya, ng mga Kristiyano. Kaya naaalala niyo po ba kung sino po yung pumatay kay Jesucristo? Naalala niyo po ba, diba sa Bible Seminar? So, pinakita po doon kung sino po yung pumatay kay Jesucristo. Di ba po yung mga Fariseo, mga eskriba at mga mambabatas. Ito po mga Fariseo, sila po, nasa simbahan po sila naglilingkod. So, ito din po mga eskriba, mga sigasid po silang sumunod sa kautusan, maging yung mga mambabatas. So sila po ang pumatay kay Jesucristo. Kaya binalaan po tayo ni Jesucristo. So sa Juan chapter 16 verse 2 to 3, sabi po dito, kayo'y palalayasin nila sa mga senagoga, talagang darating ang oras na ang sino mang papatay sa iyo ay mag-aakalang naghahandog siya sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. So sabi po dito, ang sino mang papatay sa iyo ay mag-aakalang naghandog siya sa Diyos. So gagawin nila sapagkat hindi po nila nakikilala ang Ama at ako, yung si Jesus. Kaya ang mga tao po, naniniwala po sila sa ibang Jesucristo ang gumigipit po sa mga Kristiyano. Kaya paano po natin matutukoy ang tunay na magulong panahon? So matutukoy po natin ang katotohanan sa pamamagitan po ng Biblia, sa tulong po ng Espiritu Santo. Kaya kinakailangan po na nating bumalik sa Biblia sa mga huling panahon pong ito. Kaya isa pong kahangalan na patutuo po ang kaligtasan sa pamamagitan po ng personal na karanasan. So halimbawa po yung illusion o mga himala. So pinapahayag po ng Biblia na hindi po ninyo mapapatunayan ang inyong kaligtasan sa pamamagitan po ng karanasan sa himala. Kaya kung titingnan po natin sa Mateo chapter 7, tingnan po natin, Mateo chapter 7, verse 22.
So basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So dito po, iginiit po nila na sila po ay nakaranas ng himala. Gayunpaman po, ganito po yung sabi ng Diyos sa kanila. So sa Matthew chapter 7 verse 22, sinabi po ng Diyos, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa inyo, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya kailangan po natin ng Biblia, ang salita ng katotohanan upang magkaroon po tayo ng kaligtasan na walang kakaibang nararanasan. Kaya sa unang Pedro, chapter 1, verse 23, so kilala po natin itong verse, so ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So posible po na ipinanganak na muli sa pamamagitan po na, o posible po na ipinanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya may tinanong po ako tungkol po sa kaligtasan. So, ipinanganak ka na bang muli? At ang sagot niya po, oo, ipinanganak na akong muli. Kaya, sabi ko, paano ka ipinanganak na muli? So, pagkatapos sumagot po siya, sabi niya, nag-speaking hintang ako, nananaginip ako tungkol sa Diyos. O nagkaroon ako ng spiritual na karanasan. So, hindi po ang mga ito ang patunay ng kaligtasan. So, sa Juan chapter 5, verse 39, buksan po natin sa Juan chapter 5, verse 39. Juan chapter 5, verse 39. Basahin po natin sabay-sabay po. 3, 2, 1. Nasa isip ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na nangangampal. Ayun ang nagpapatotoo sa Sinasabi po dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So ano po ba yung nakatala po sa Biblia? So, ang nilalaman po ng mga kasulatan ay patungkol po kay Hesukristo. Kaya pinatutuhanan po ng Biblia si Hesukristo. Kaya magkakaroon po tayo ng kasiguruhan sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya ang pananampalataya ng kaligtasan ay ang nakahawak po at nakabatay sa salita ng Diyos. So, sa Biblia po, nahayag po ang salaysay tungkol kay Hesukristo. So nahayag po ang salaysay ng kamatayan at ng pagkabuhay muli ni Hesukristo. So ang salita ng Diyos, nahayag po ang pangako na makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. So nakabuod po sa Biblia ang tungkol po kay Jesus. So nakabuod po ang Biblia kay Hesukristo. So sinabi po ni Luther, kung pipigyan mo po yung labada, lalabas po yung tubig. At kung ang Biblia po pipigain mo po, lalabas po ang dugo. So ito po yung sinasabi na nakabuod po yung Biblia kay Hesukristo. So, at kung pipigain mo po yung bagong tipan, ang dugo po ni Hesukristo ang lalabas. So pinatutuhanan po ng Biblia ang dugo ni Hesukristo. So pinatutuhanan po ng Biblia na si Hesukristo po ay namatay para sa atin at siya po ay muling nabuhay para sa atin. So ang pinakamahalagang katotohanan po na natagpuan ko ay yung katotohanan na mahal po ako ni Hesukristo. Kaya ano po ba yung katotohanan na natagpuan po ninyo sa Biblia? Parehas po ba? Parehas po ba yung katotohanan na natagpuan nyo? Na minamahal din kayo ni Hesukristo? So, kailangan po, mahalaga po ito na kailangan po natin matagpuan ng katotohanan na nasa Biblia. So, kailanman ay hindi tayo itatakwil ni Hesukristo. So, pinatutuhanan po niya ito sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Kaya kung paniniwalaan po natin si Hesukristo sa pamamagitan ng Biblia, mahahayag po ang kasiyahan at kagalakan sa ating puso.
Kaya pagkatapos po ng pagbabago sa ating buhay, wala pong himala kapag may Bible seminar. Tama po ba? So, ngunit mayroon pong salita ng Diyos at mayroon pong tugon sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya ito po ay malinaw na katibayan na kasama po natin yung Diyos. At ngayon po, ang Espiritu Santo ay nahayag po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, buksan po natin sa mga Gawa chapter 16 verse 14. Mga Gawa chapter 16 verse 14. So dito po, may isang babae, yung pangalan po niya ay Lydia, sumasamba po siya sa Diyos. So basahin po natin sabay-sabay po, mga Gawa chapter 16 verse 14. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At nakinig sa amin ng isang babae, ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Thyatira at isang mga malakal ng telang kulay ube, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga bagay na sinabi ni Pablo. So dito po, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. So ano po ba ang katibayan mo? So ito po ay nakinig po siya ng mabuti sa mga salita ni Pablo. Narinig niya po yung salita ng Diyos nang may pagnanais at mayroon siyang tugon. So ito po yung patunayan na ang Espiritu Santo po ang kumukontrol sa ating puso. Sa gayon din po, ang katibayan po na ang Espiritu Santo ay nasa atin, na nasa ating mga puso, ay meron po tayong interest at reaction po sa mga salita ng Diyos. Kaya sa Juan chapter 15, verse 26, saan po natin? Sa Juan chapter 15, verse 26, verse 26, so basahin po natin sabay-sabay po, 3, 2, 1. Subalit kapag dumating ang mga aliw na aking susubuin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So sabi po dito, kapag dumating ang Espiritu Santo, hindi po ito mahayag sa isang nakakagulat na himala. Kapag dumating po ang Espiritu Santo sa atin, mahahayag po sa atin si Jesucristo. Kaya ang paniniwala po kay Jesucristo ay ang katibayan po na ang banal na Espiritu ay dumating sa atin. Kaya tama po siya, ang Espiritu ng katotohanan. Sa Juan chapter 16 verse 13, sabi po dito, subalit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So ano po ba yung katotohanan? So sinasabi po sa Juan chapter 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So ang salita ng Diyos, ang salita ng Amang Diyos, ang katotohanan. At sinabi po ni Jesus na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kapag dumating po ang Espiritu sa atin, mangunguna po siya sa atin sa katotohanan at tutulungan niya po tayo upang maunawaan ang tungkol po kay Jesucristo. So yan po ang gawain ng banal na Espiritu. So hindi po mahayag ang Espiritu Santo sa pamamagitan po ng isang nakakagulat na himala. So siya po ay mahayag sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Sa Colossus chapter 1 verse 6, buksan po natin. Sa Colossus chapter 1 verse 6. So basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So, sa bandang huli po, pagkatapos po nating malaman ang tungkol po sa pag-ibig ni Jesucristo,
naunawaan po natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. So ang araw po iyon ay ang araw na ipanganak po akong muli. Ang ibig sabihin po na ang pangalan na Jesus, ito po ay kaligtasan. Kaya nang tanggapin po ninyo ang kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesucristo, magkakaroon po kayo ng kapanatagan ng kaligtasan. Kung ligtas po kayo, mamahalin po ninyo si Jesucristo. Kung tinanggap po ninyo ang pag-ibig ni Jesucristo, magbabago po ang buhay ninyo. Sa Galatia chapter 2 verse 20, Galatia chapter 2 verse 20, basahin po natin sabay-sabay kung nahanap na po. 3, 2, 1. Ako'y ipinapong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So, mahal po tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya po ang kanyang sariling anak, ang kanyang sarili sa atin sa krus. So, binayaran po ng Diyos ang napaka-mahal na halaga ng dugo ng kanyang nag-iisang anak upang buksan po ang pintuan ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya bakit po ginawa ang lumikha sa lahat ng nakamamanghang bagay na ito para po sa atin? So bakit po ginawa niya ito ni Jesucristo ng Panginoong Diyos? Dahil po, mahal po tayo ng Diyos. So tinubos po ng Diyos ang aking mga kasalanan magpakailanman dahil siya po ay walang hanggang pag-ibig, wala pong ibang dahilan. Dahil po, mahal po tayo ng Diyos. Kaya niya po, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. So sinasabi po sa Biblia, Apocalypse chapter 1 verse 5, na iniibig tayo ng Diyos at hinugasan, hindi tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. So buksan po natin sa Roma chapter 5 verse 8. So Roma chapter 5 verse 8, basahin po natin sabay-sabay po. 3, 2, 1. Subalit pinatutunayan na Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So pinatunayan po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa akin sa pamamagitan po ng krus at itinala po ang kanyang pag-ibig sa Biblia. So ang pag-ibig ng Diyos ay sagana, hindi po masukat, umaapaw, lahat po pinupunan at walang hanggan. So sa Isaiah chapter 38, verse 17, narito, tiyak na para sa aking kapakanan, ay nagtamo ako ng malaking kahirapan, ngunit inyong pinigil ang aking buhay sa hukay ng pagkawasa, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. So ang buhay po ay serye ng mga kalungkutan. So pinahintulot po ng Diyos ang mga kapaitan at kalungkutan sa ating buhay, hindi dahil sa akin, kundi dahil po nais niya akong pagkalooban ng kapayapaan. So mahal ng Panginoon ang kaluluwa upang pigilin ako mula sa pagpunta sa impyerno. So itinapon niya po ang lahat kong mga kasalanan sa kanyang likuran. So binigyan din ng Biblia ang lahat kong mga kasalanan ay kinuha niyang lahat. So kabilang po dito, lahat ng natatandaan kong mga kasalanan, lahat ng mga kasalanan na hindi ko natatandaan, so kasalanan na nakaraan at kasalanan na hinaharap, so lahat po mga kasalanan itinapon po sa likuran niya ng Panginoong Hesus. So ang mga kasalanan ko po ay wala na sa harapan ng Diyos, kundi itinapon na po sa likuran ng Panginoon. So, ibig sabihin po, hindi na po
hindi na niya ito nakikita pa. Dahil nasa likuran, nakikita niyo po yung batok niyo pag gaganyan kayo. So yung Panginoon po, hindi niya na po nakikita yung kasalanan dahil yung Diyos ipinasad yung ating mga kasalanan sa ating likuran. So ito po yung paraan ng Diyos upang ipahayag kung paano po niya tinubos ang ating mga kasalanan. Kaya sa Isaias chapter 43, buksan po natin sa Isaias chapter 43, verse 25. So sabi po dito, Isaiah chapter 43 verse 25, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang inyong mga kasalanan. So sabi po dito, ang pawiin, ibig sabihin po, takpan upang hindi na ito makita. So ibig sabihin, ganap na burahin at alisin. So sa verse na sinasabi ng Diyos, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin. So maaari po nating isipin na ganito dapat ako nga ang siyang pumapawi ng inyong mga pagsuway, alang-alang sa iyo. So ngunit sinabi po na ang Diyos po ang pumawi ng ating mga pagsuway, alang-alang po sa Kanya. So halimbawa po, ang bahay po ng isang lalaki ay nasusunog. At nakatulog po siya sa loob nakulong po yung anak niya doon po sa loob. Kaya sumisigaw po ng tulong yung anak na lalaki niya. Subalit, walang sino man po ang nangahas, sumubok at magligtas po sa anak niya. Kaya yung tatay, pinipigilan ng mga yung nakatingin sa kanya pero nakaalpas po siya mula po sa pagpipigil ng mga tao na gusto niya iligtas yung anak niya. Kaya tumakbo po siya at pumasok po doon sa bahay. Kaya sa paghahanap at sa pagtatangka pong iligtas ang kanyang anak, yung tatay po ay dumanas ng maraming paso at nawalan po siya ng malay. So sa kabutihang palad, so hindi po nasaktan yung kanyang anak, pero ang mukha po ng kanyang tatay nasira po sa sunog. So pagkatapos na muling magkamalay po yung ama, so sinabi po niya sa kanyang anak, anak ko, alam mo ba kung bakit sinuong ko ang apoy? So syempre dahil nag-aalala ako sa iyo at ginawa ko ito para sa akin. Kaya habang sinusubukan kong iligtas ang anak ng iba, maaari pong sumuko na ang isa dahil sa napakarami panganib. So gayon din po, nang subukan ng tatay na sagipin po yung kanyang sariling anak, so bagaman po masunog kung pupunta po siya doon, mapanganib yung para sa kanyang buhay, pero hindi po siya sumuko hanggang po sa maibalik niya, ligtas yung kanyang anak. So para kanino po kapakanan, pinatawad ng Diyos ang lahat nating mga kasalanan? Para po kanino? Ito po ay para sa kapakanan po mismo ng Diyos. So inalis po ng Diyos ng sakdal ang kabuuan ng nating mga kasalanan upang makapunta po tayo sa langit. Kaya kung magtatapos po tayo sa impyerno, kanino po itong kawalan kung tayo po ay mapupunta sa impyerno? So sa huli po, sa Diyos po. Ito po ay maikukumpara po kapag nawala po yung anak ng isang magulang dahil sa pagkamatay. So, kung gayon po, kung patuloy kayong tatanggi at tatakpan ang katotohanan ito, ang susunog po sa puso ng Diyos. Sa muling nabuhay na si Jesus, pagkatapos ng 3 araw, ang pagkabuhay po ni Jesus ay patunay ng aking mga kasalanan ay napatawad na. So, tingnan po natin sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, verse 12 to 14. O nahanap na po?
Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamamagitan ng isa pang pag-aalay, kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanan. So, sabi po dito, umupo sa kanan ng Diyos ay pagpapahayag o pagpapahinga pagkatapos po ng gawain. So, ang pari po sa panahon po ng Lumang Tipan ay gumagawang nakatayo. So, alam mo po ba kung bakit? Dahil po sa tabernakulo po, wala pong upuan. Gayunpaman, si Jesucristo po ay naupo at nagpahinga. Ibig sabihin po, tinapos niya ang ating kaligtasan. So ito po yung ibig sabihin ng sumampalataya ka kay Jesus. Kaya sumampalataya po tayo na siya po ay namatay at muling nabuhay para sa atin. So buksan po natin sa Juan chapter 4. Juan chapter 4. Verse 9 to 10. Unang Juan, chapter 4, verse 9 to 10. Kung nahanap na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sino man ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. So, ang pag-ibig ng Diyos na nahayag sa pamamagitan po ni Jesucristo. So, ang pag-ibig hindi po sa mahal natin ng Diyos, kundi ang pag-ibig ay mahal tayo ng Diyos. So, sa unang Juan chapter 4, verse 19, tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig. So, ang mahalagang bagay ay siya po yung unang umibig sa atin. So, kapag ang sanggol po ay may sakit, maaari pong gawin po ng mga magulang ang lahat upang iligtas po ang kanyang anak. So, gayon pa man, ang nanay po ay malapit kung malapit na yung mamatay. Kung ganun po, mag-aalala po ba yung sanggol sa kanyang nanay? So, hindi po, di ba? So, minamahal niya po. Minamahal ninyo ang inyong ina. Kaya kapag mahal ng nanay ang kanyang anak, so ang anak po ay tumutugon sa kanyang pag-ibig. So ang Diyos din po ang unang umibig sa atin. So hindi po sa tayo ang umibig sa Kanya. So ang pag-ibig ay sa Diyos, so yun po ay nasa krus. Kaya may iba na humihiling ng pakikipagkamay. Kung tatanggapin ko, kaibigan ko siya. Kaya ngunit kung tatanggihan ko ito, marahil kaaway ko siya. So wala pong gitna. So kailangan po natin piliin si Jesucristo. So pag-isipan po natin kung sa pagtanggi pong ito. Kung makikinig po kayo sa Ebanghelyo, kailangan po nating tumugon. So ang pinakamahalagang paraan ng pagpapaliwanag ng salita ng kaligtasan ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Gayunpaman, kailangan po natin pag-isipan ang isang bagay. So naligtas na po tayo, ngunit hindi po ito yung biglaang nabago gaya po ng anghel, yung ating buhay. So mayroon pa rin po tayong likas na kasalanan. Ngunit, naging matuwid sa paningin ng Diyos. So, at binigyan niya po tayo ng paraan upang tanggapin tanggihan po yung mga kasalanan. Kaya, kung natanggap na po natin ang kaligtasan, nababago po ang ating buhay. Ngayon pa man, maaari pong magkasala pa rin po tayo habang nabubuhay. Dahil nasa laman po tayo, kasalanang laman. So, pero, yung ating posisyon sa harapan ng Diyos, nawala na yung ating
kasalanan. Ito po yung sinasabi sa Biblia. So tingnan po natin sa Juan chapter 1 verse 12. Unang 1 chapter 1 verse 12. Subalit, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, pagkatapos po maipanganak na muli, kung magkakasala po kayo, mapupunta po ba kayo sa impyerno? Mapupunta po ba sa impyerno? Hindi na po. Para po sa mga ipinanganak na muli, ang Diyos po yung kanyang ama. Kaya nga po iniingatan po niya tayo na may pag-ibig. Kung minsan po, pagagalitan at didisiplinahin niya po tayo, pero hindi po ito para mapunta po sa impyerno. Kaya malaya pa po ba tayong gagawa ng kasalanan sa ating buhay pagkatapos ng maligtas? Hindi na po. Kaya buksan po natin sa Roma chapter 6 verse 15. Roma chapter 6 verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga, magkakasala ba tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. So nabuhay po tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos, kaya hindi tayo maaaring magkasalang muli. So sa Hebreo chapter 12, verse 7 to 8, buksan po natin, Hebreo chapter 12, verse 7 to 8. So basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinakitutunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anumang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon, kayo ay mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. So pagkatapos po ng kaligtasan, kung makagawa kayo ng kasalanan, mayroon pong disiplina at pagtutuwid. So hindi na po tayo basta-basta gagawa ng kasalanan gaya po ng dati. Ang tumanggap ng kaligtasan, gaya po ito ng pagsilang ng isang sanggol. Ngunit kapag ang sanggol po ay palagi lang gumagapang at hindi lumalaki, pagkatapos po ng 10 taon, yung bata po hindi pa rin po nakapagsasalita. Kung ganoon, labis pong malulungkot yung kanyang magulang. So ganito din po yung Diyos. Kung ang pananampalataya po ninyo ay hindi lumalago, labis din pong malulungkot yung Diyos. Kaya kailangan din pong lumago ang pananampalataya po natin. Kaya upang lumago ang ating pananampalataya, so mayroon pong 4 na uri ng mahalagang bagay. So una po, yung salita ng Diyos. Pangalawa, yung panalangin. Ikatlo, yung fellowship. At yung ika-4, yung paglilingkod o evangelism. So kapag maayos pong nagagawa ang 4 na ito, ang pananampalataya po ninyo ay maayos na lalago. Kaya dito po sa Santa Rosa Church, yung nagkakaroon po ng every Sunday, matatanggap po natin yung salita ng Diyos. Ganyan din po, kailangan magkaroon tayo ng personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. So buksan po natin sa Mateo chapter 4, verse 4. Mateo chapter 4, verse 4. Ngunit siya'y sumagot, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya upang lumago po ang inyong pananampalataya, kailangan mayroon po kayong salita ng Diyos. Kailangan po regular po tayong kumakain ng salita, ng tamang salita. So, gaya po nito, nararapat din po na may regular tayong oras ng pakikinig ng salita ng Diyos
So kailangan po tayong regular na makinig ng salita ng Diyos. Kaya kailangan po ng personal na pagbabasa ng Biblia. Kailangan po nating paulit-ulit na pag-aralan ang Biblia. Kaya pangalawa, yung panalangin. So kailangan po ninyong makipag-usap sa Diyos. So wala pong anyo po yung pananalangin. Alam niyo po ba kung ano yung anyo ng pananalangin? Yung minimemorize po yung panalangin. So nais ng Diyos yung tapat na panalangin. So hindi po ito yung sinasaulo na panalangin. Kung tapat po kayong mananalangin, papakinggan po ng Diyos ang lahat ninyong panalangin. Pangatlo, yung fellowship sa Diyos, ito maging yung panalangin din po, isa din po itong fellowship sa Diyos. Kaya yung pangatlo po, kailangan din po natin meron po tayong fellowship. So fellowship po sa ibang mga born again Christian. So magkakaroon po tayo ng kasiyahan dahil po sa ating pamilya. So ang pamilya, ito po ay regalo mula sa Diyos. So tayo pong lahat ay spiritual na pamilya. Kaya ito po yung simbahan. Ang simbahan po maaari po tayong makipag-fellowship sa isa't isa. So lahat po ng mga hayop ay nakikisama po sa kanilang uri. So ang leon kasama ang mga leon, ang tupa kasama yung mga tupa, ang leon at ang tupa hindi po maaaring magsama. So ganyan din po yung mga born again Christian, so nakikisama po sa mga Kristiyano, sa mga tunay na naligtas. So at ang pang-apat, yung paglilingkod o yung evangelism. So sa simbahan, meron po tayong tungkulin. Kailangan po ninyong hanapin ang tungkulin ito. Kung hindi po kayo maglilingkod sa simbahan, manghihina po ang inyong pananampalataya. So ang paglilingkod po ay siyang magpapalakas at magpapasigla sa inyong pananampalataya. So sa simbahan po, kailangan po ninyong hanapin ang inyong lugar. So lalago po ang inyong pananampalataya sa pamamagitan po nitong apat na uri ng elemento ng ating Kristiyanong pamumuhay. So, pakiusap po, inaasam ko po na maging Kristiyano po kayong lumalago sa Panginoon. Kaya, yun din po, gusto ko rin po sa inyo ibahagi, yung pananatili po, o yung pananatili po sa salita ng Diyos, o abide in me. So, buksan po natin sa ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 5. Verse 5. So, babasahin ko po para sa inyo. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? So, kailangan po, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Siguro po, alam niyo po ninyo mabuti yung tungkol po dito sa Bible verse. So, ngunit kailangan po natin paulit-ulit na siyasatin yung ating pananampalataya. Lalong-lalo na po, naunawaan ko din po, matapos kung yung So, kaya po mahalaga po yung kaligtasan, napakahalaga po yung kaligtasan sa ating buhay Kristiyano. Dahil marami pong tao yung nagsasabi po na sila daw po ay ligtas na. Subalit ang kanilang pananampalataya po ay hindi po nakabase sa Biblia. So marami pong tao ang wala pong tunay na pananampalataya. Kaya kahit na tayo po ay ligtas na, kailangan din po natin siyasatin muli ang ating pananampalataya. Dahil ang ating problema po sa kaligtasan ay tumutukoy po sa ating walang hanggang patutunguhan. Sabi po dun sa Hebreo chapter 2, verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So, sinasabi po ng Biblia sa atin na ang ating kaligtasan ay napakahalagang kaligtasan. So, hindi po sinasabi ng Biblia na ang
ating kaligtasan po ay napakaliit na kaligtasan. So ang kaligtasan po ay napakalaking kaligtasan. Kaya kahit na po yung paksang ito ay napakaseryoso, maging yung paksa po ito ay napakaseryoso at mahirap. Pero sa panahon po natin, maunawaan po natin maging yung patungkol po sa problema sa kaligtasan ay sapat, yung, hindi po ito sapat, kundi sinasabi po ng Biblia na may dalawang uri po ng tao sa simbahan. Una po, yung mga tao pong tunay na ligtas, at yung iba po, yung mga hindi pa po talaga nakatanggap ng kaligtasan. Kaya may dalawang uri po ng may dalawang uri pong tao sa simbahan. Kaya dito po sa Mateo chapter 13, verse 29, tingnan po natin, Mateo chapter 13, verse 29 to 30. So basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit sinasabi niya, huwag, baka pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo, hayaan ninyong magkasama siyang tumubo hanggang sa anihan, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at bigkisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. So sinabi po ni Jesus na sa isa pong parang, meron pong damo at meron pong yung trigo. Pero magkasama po silang lumalago. Pero sinabi po ni Jesus, hayaan silang lumago hanggang sa anihan. So ano po yung ibig sabihin ng anihan? So sa Bible po, sa Bible po, yung kapatapusan ng mga panahon o yung second coming of Jesus Christ. Kaya kung si Jesus po ay muling darating, meron poong paghihiwalay. Yung mga ligtas at yung mga hindi ligtas. So kaya magkakaroon po ng paghihiwalay mula po sa mga ligtas at hindi ligtas. So ano naman po yung damo dito? Ito po yung mga hindi ligtas. At yung trigo, ito naman po yung mga tunay na ligtas. Kasi nasabi po sa verse 47 to 40, sinasabi po sa 47, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng ibang uring isda. Nang ito ay mapuno, hinila ito sa pangpang, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit sa mga ngipin. Kaya sa Bible verse pong ito, meron pong mabuting isda at may masamang isda. Siyempre po yung mga mabuting isda, ito po yung mga tunay na ligtas. At sa verse 49, sinabi po dito, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama at sa matutuwid. So pinapaliwanag po nito ng versikulo pong ito po yung paghihiwalay. So kahit po maging sa church din po, ito din po ay nangyayari. Kaya nangyayari din po ito. Kaya kailangan po natin, kahit po nakanawa na tayo ng kaligtasan, kailangan po natin suriin ng paulit-ulit yung ating kaligtasan. Kaya din po, kailangan po natin isagawa yung apat na gulong ng ating Kristiyanong pamumuhay. So ano po yung apat na gulong ng ating Kristiyanong pamumuhay? Yung salita ng Diyos, yung panalangin, fellowship, tapos evangelism o paglilingkod. So yun po,
pag sabay-sabay po yung nag-work, tayo po ay makakapag-move sa ating Krisyanong pamumuhay. Kasi paano naman po kung nawala po yung fellowship, nawala po yung prayer, yung isang sasakyan po, makakapag-move po ba? So, hindi po. Kaya, mga brothers and sisters of Santa Rosa Church, so, isagawa po natin yung apat na gulong ng ating Krisyanong pamumuhay. So, yung salita ng Diyos, panalangin, fellowship, at evangelism o paglilingkod. Okay po ba? So, ngayon po, so, ang ganda lang po dito. So, maraming salamat po. So, bago po tayo para po sa pagtatapos, manalangin po tayo. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po Panginoon sa salita po na aming napakinggan po ngayon. Naunawa na pinag-aralan po namin ang tungkol po sa kaligtasan at sa Krisyanong pamumuhay. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig niyo po sa amin na yung binigay ang bugtong na anak na si Jesucristo upang kami po ay malinis sa aming mga kasalanan. At Panginoon, tulungan niyo din po kami na makapamuhay po kami, Panginoon, sa aming Krisyanong pamumuhay upang lumago po kami, Panginoon, ng patuloy hanggang sa makatagpo namin kayo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa, mga brothers and sisters, na magkaroon po, Panginoon, ng paglago sa kanilang pamumuhay, lumago din sa pag-ibig, upang maraming kaluluwa po, Panginoon, ang kanilang matulungan na makarating sa katotohanan. Tulungan niyo po ang bawat isa na lumago po, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa mga natitirang panahon po, tulungan niyo po kami na aming mailigtas pa ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa po nakakaunawa ng iyong kaligtasan. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na mas manatili po sa pag-ibig niyo po hanggang sa iyong ikalawang pagdating. Kaya lahat po ito, Panginoon, ay idinadalangin po namin sa iyong mahabaging kamay sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Maraming salamat po.